Basta itlog, i-Magic Log. Mas masarap ang inyong gising kasama ng unang hirit at Maggi Magic Sarap. Ika, nagbabalik po unang balita. Ilang mayor sa Metro Manila at mga opisyal ng MMDA nagsilbing Reyna Elena, Reyna Emperatriz at konsorte po sa Sagala. Bahagi ito ng kanilang pagsusulong ng kampanya para sa kalikasan. Darito ang report ni Salima Refran. Kakaibang mga Metro Manila mayors ang rumampa sa sagalahan para sa kalikasan ng MMDA sa Maynila kagabi. Sina Manila Mayor Alfredo Lim, Navotas Mayor John Ray Tiangco at MMDA Chairman Francis Tolentino naging mga konsorte ng mga naggaganda mga dalaga. Sina Taguig Mayor Lani Cayetano at MMDA General Manager Corazon Jimenez nag-ala Reyna Emperatriz at Reyna Elena. Ang lahat ng ito, di lang para ipagmalaki ang ganda at kisig ng lahing Pilipino, kundi palawakin din ang kaalaman ng mga Pinoy sa pag-aalaga sa kalikasan. Revival to ng religious festivities natin end of May, and the same time karagdagang awareness sa environmental protection. Dumalo din si dating Metro Manila Council Chairman at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos. Kabilang sa isinusulong ng MMDA ang mas maigting na pagpapatupad ng Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003 na ngayon ay tatawaging Metro Manila Smoke Free Campaign. Simula kasi sa Hulyo, mahigpit na ipagbabawal ang paninagarilyo sa mga pampublikong lugar at pampublikong mga sasakyan. Buo naman ang suporta dito ng mga Manila mayors. Para lakasin natin, lalo na yung sa mga public transportation. Marami tayong sumbong na natatanggap, pati yung mga driver habang nagmamaneho, naninigarilyo. Yung pagbaba ng smoking sa Metro Manila ay hindi ganoon ka-simple, pero alam ko naman na sa tamang information drive, information campaign, maibibigay naman natin. Dapat lahat tayo ay responsible, accountable tayo dun sa ating mga ginagawa para makatulong dun sa kalikasan. Simula ngayong araw ang information campaign tungkol sa kampanya laban sa usok ng sigarilyo, habang sa unang araw naman ng Hulyo magsisimula ang panguhuli sa mga lalabag dito. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Nakababatang kapatid ni Ronald Singson na si Vigan City Vice Mayor Ryan Luis Singson, papalit po sa kanya bilang bagong kinatawan ng 1st District ng Ilocos Sur. Yan ay matapos siyang iproklamang nanalo sa special elections na idinaos nitong Sabado. Nakakuha si Ryan Singson ng 71,955 boto. Mahigit doble yan ang bilang ng mga boto na nakuha ng kalaban niyang si Attorney Bertrand Baterina. Nagbitiw sa pwesto si Ronald Singson matapos siyang makulong sa Hong Kong dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Samantala, jackpot sa Grand Lotto 655, posibleng umabot sa mahigit 332 milyong piso sa draw mamayang gabi. Kaya asahan na ang mahabang pila sa mga lotto outlet. Hindi pa rin napanalunan ang jackpot prize na mahigit 317 milyong piso sa draw noong Sabado. Ang winning number combination ay 1, 22, 27, 49, 41 at 43. Homeless Team Philippines at Team Pusakals ng New Bilibid Prison naglaban po sa football exhibition game. Napuno na aksyon ang laro at narito ang report ni Steve Dailisan. Bago ang mismong laban, sumabak muna sa 30-minute warm-up at training exercise ang Pusakals mula kay Homeless Team Philippines head coach Rudy Del Rosario. Maya-maya pa, ganado na nilang sinimulan ng laro. Unang nakapuntos ang Pusakals pero agad ding nakatabla ang Team Philippines. Kapwa raw salat sa yaman ng dalawang koponan pero sagana naman daw sa pag-asang makalaya sa bigkis ng kahirapan. Almost the same life situation naman yung mga players natin, is from poverty, no? So
we're actually using the sport of soccer as a vehicle for change. Malaking bagay raw sa Pusakals ang ganitong exposure, lalo't bibihira lang silang makapaglaro sa malawak na football field kahit pa nasa compound lang ito mismo ng NBP. Mas naghigpit daw kasi ngayon sa pagbibigay ng permit matapos ang kontrobersiyang kinasangkutan ng NBP at ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Sa mga ganitong pagkakataon, dito namin na-feel na kami ay merong pang chance na makabalik sa free society at ito rin yung chance namin para makagawa kami ng mga bagay na makabuluhat. Siniguro naman ng NBP na may sapat na escort ang medium security inmates, disiplinado at hindi raw inaabuso ng mga Pusakals ang panandaliang kalayaan. Sana naman makita ng mga tao sa Malayang Lipunan na ang Bureau of Corrections ay meron din mga magagandang balita, no? Ang magandang balita ito na the inmates who are here are doing something productive. Nagtapos ang laban sa score na 4-1 pabor sa homeless Team Philippines, pero hindi naman daw mahalaga kung sino ang nagwagi. Sa karanasan at magandang samahan pa lang daw, panalo na ang dalawang koponan. Para sa unang balita, Steve Davisan reporting. Isang lalaki sa Quezon City pinagnakawan na, sinaksak pa ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect. Nakuha pang humingi ng tulong ng biktima bago siya nalagutan ng hininga. Narito ang report ni Tricia Zafra. Nabulabog ang nananahimik na bangketa sa northbound MRT station sa EDSA Kamuning nang matagpuan dito ang nakabulagta at dugo ang lalaking ito pasado 1:00 ng madaling araw. May dalawang malalalim na saksak sa dibdib ang di pa nakikilalang lalaki na tinatayang nasa 22 to 25 years old at may tattoo ng bulaklak sa kaliwang bahagi ng tiyan. Kwento ng vendor na si Rocky Matindo, pinagnakawan at sinaksak ng dalawang lalaking salari ng biktima. Masasalubong ko po yung dalawang lalaki na inagawan po siya ng plastic bag. Tapos tumawid po ng ilalim ng tulay. Tapos siya po, tumatakbo na po siya papunta rito, tapos may tama na pa pala. Tumumba na lang at binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang metrong pananakbo at paghingi ng tulong sa mga tindahan at naka-standby roon. 10 metro mula doon sa lugar na pinagtagpuan sa biktima dito sa madilim na bahagi ito ng bangketa, pinaniniwala ang sinaksak yung biktima. Dito kasi makikita yung mga bakas ng dugo na nagtuloy-tuloy hanggang doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung lalaki. Dinala sa La Funeraria St. Mark de San Juan sa may Camp Crame ang katawan ng biktima. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang mga suspect. Pagnanakaw ang nakikitang motibo ng pulisya sa krimen. Doble ingat ang paalala ngayon ng mga otoridad sa publiko dahil maglilipanan na naman daw ang masasamang loob lalo't panahon ng enrollment. Pagka ganyan na pasokan, tataas talaga ang crimes against property. Kasi nga gagamitin nila sa mga pang-enrollment nila, lalong-lalo sa mga magulang. Dapat na huwag pabayaan yung mga anak nila na maglalabas mag-isa, walang kasama. Kagaya niyan, kung makursinadahan ka dyan, magkakaroon ng problema. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting. Mga residenteng naapektuhan ng killer tornado sa Joplin, Missouri sa Amerika, puspusan na ang paglilinis sa mga pinsalang iniwan ng buhawi. Sa pinakauling tala, umabot na sa 139 ang bilang ng nasawi. Mahigit 900 naman ang sugatan. Ang buhawing tumama sa Missouri ang sinasabing pinakamalakas na tumama sa Amerika mula noong 1947. 2 Pilipino ang nasawi sa pananalasa ng buhawi sa Joplin. US President Barack Obama bumisita sa Joplin, Missouri. Personal niyang kinumusta ang mahigit 50,000 biktima ng buhawi doon noong nakaraang linggo. Sa ngayon, nasa halos 140 na ang bilang ng nasawi bunsod ng buhawi. Kahapon lamang nakabalik ng Amerika si Obama mula sa kanyang European visit. Sa Andrews Air Force Base sa Maryland, nag-land ang Air Force One na sinakyan ni Obama. Mula rito, lumipat po siya ng Marine One helicopter na nagdala sa kanya sa White House. Tumagal ng 1 linggo ang pagbisita ni Obama sa mga bansang Ireland, Britanya, France at Poland. Nasa Japan na ang bagyong Chede na may international name na Typhoon Songda. 58 na ang sugatan sa hagupit ng bagyo sa southern Japan. Libo-libong tahanan ang nawalan ng kuryente dahil sa lakas ng bagyo. Binayo rin ng malakas na ulan ang Tokyo. Naglabas na rin ng mudslide warning ang Meteorological Agency ng Japan. Inaasahan na manghihina ito at magiging tropical storm sa mga susunod na araw.
oras na para sa unang chika at ihahatid po yan ni Luan D. Live mula sa Laguna. Luan. Black Book or Catalog of Artists ng GMA Artists Center naka-exhibit na sa isang mall sa Pasay. Siyempre, super excited ang ilang kapuso artists dahil sa ganda po ng kanilang mga larawan. Narito ang unang chika ni Kata Tibayan. Isang photo exhibit ang ibinita ng GMA Artists Center sa kanilang pagsasapubliko ng kanilang Black Book o Catalog of Artists sa isang mall sa Pasay. Nanguna sa ribbon cutting ang GMA Vice President for Talent Development and Management na si Ida Ramos Henares. We're thinking about it because everybody's been asking, a lot of people have been asking if we will make it available for the public to buy, exclusively for the artists, for the people in the industry, our clients. Maraming mga kapuso talent center artists din ang dumalo. Kaya naman dinagsahan ng mga mamimili, pati na rin ng mga fans ang photo exhibit. Pati ang mga artistang kabilang dito, nagulat sa kakaibang itsura na iniproject sa kinuha ng litrato. It's pensive, alam mo yun, Korea novela lang ang peg. First time ko po nakita. Fresh na fresh! Wow! Ito. Oh, di ba? Ako yan! Super proud. Gulat na gulat ako when I saw the pictures. They made me look good. Kaya, success. Sa pamamagitan ng Black Book exhibit, mas higit na makikilala ng mga tao ang mga nagagandahan at makikisig na artista na bumubuo ng GMA Artists Center. Ang photo exhibit ay mananatiling nakadisplay hanggang sa June 2. Para sa unang balita, Kata Tibayan reporting. Samantala, R&B superstar na si Beyonce tila hindi raw sigurado kung anong single ang kanyang i-release. Originally, ang single na 1+1 na kinanta niya sa American Idol finale, ang kanyang next na ilo-launch pero matapos po ang 3 araw, nagbago na ang kanyang isip. Unang round pa lang po yan ng ating chikahan. Meron pa akong chika mamaya kaya dyan lang po kayo. Samantala, balikan muna natin si Igan at si Rhea sa studio. Maraming salamat, Luan. At ang hirit namin mamaya lalaking nakalalabas lang ng simbahan sa Pagudpud, Ilocos Norte, patay sa pamamaril. Kamera sa Austria.